Hi guys, in this video, I'm going to teach you on how to drive an automatic car. So the first thing that you need to know ay yung mga basic parts ng sasakyan. So ang pinakauna ay ang steering wheel or manibela. So for the longest time, ang sabi ng mga instructor, dapat ang hand position sa manibela or sa steering wheel ay naka 10 o'clock and 2 o'clock. But that is no longer the case kasi according to the new study, mas safer at saka mas stable ang hawak pagka naka 9 o'clock and 3 o'clock. And at the same time, pagka nag-deploy kasi yung airbag at nakahawak ka ng 10 o'clock and 2 o'clock, maaaring madamay yung kamay mo dun sa pag-deploy ng airbag na pwede pang mag-cause ng more serious na injury. Ang next na part naman ay ang dashboard. Sa dashboard, dyan mo makikita ang RPM, ang speed mo, ang kilometers per hour, at ang odometer. Sa odometer, makikita mo yung number ng itinakbo ng sasakyan mo at ang gas level. So sa akin, puno pa yung aking gas at nakaka 22,000 plus na ako natakbo. Ang next naman ay ang head unit. Ang head unit ko ay touchscreen. So ito ang power button. Kung gusto mong buksan, i-press mo lang. Tapos we have the aircon button, yung defogger, at saka yung hazard. Ang hazard, gagamitin lang natin siya pagka naka-stationary tayo kasi parang warning light siya sa mga approaching cars. Pwede rin natin siyang gamitin for emergency. Pero, hindi mo dapat siya gamitin din sa illegal parking kasi maraming drivers ang gumagawa niyan. Nag-hazard para mag-illegal parking. So, ang next ay ang gear selector or ang gearbox. So sa gearbox, meron ditong letter P na stands for parking, R for reverse, N for neutral, D for drive. Tapos ang number 3 and number 2 naman, ginagamit natin yan for downhill and uphill. Tapos eto na rin ang handbrake. Isa pang parte ng sasakyan na kailangan nating malaman ay ang mga power buttons. Itong apat na yan ay para sa apat na windows, dalawa sa harap tsaka dalawa sa likod. Yung left lever naman ng sasakyan, ito yung controls for basic light ng kotse. So pagka gusto mong i-open yung parking light, isang twist. Pag gusto mo namang i-open yung headlight, ito yung usually ginagamit pag gabi. Yung pangalawang twist ng lever. Pagka gusto mo namang i-open yung beam light, ipupush forward mo lang siya. Yan, ayun yung signal na naka-high beam ka na. So for left turn signal, kailangan mo lang i-push tong lever pababa. At yun, magsisignal na pa left. Kung right naman, ipupush mo lang yung lever pataas. So ayun yung ilaw. Sa automatic na car, meron lang tayong dalawang pedals. Yung pedal sa right, ito yung for gas. Tapos yung pedal naman sa left, ito yung sa brake. So step on the brake pagka ihinto ka. Pagka gusto mo namang gumalaw, step on the gas. Now that you know the basic parts of the car, pwede na tayong mag-start mag-drive. Always remember, before mag-start ng sasakyan, always step on the brake. So open na natin yung sasakyan.
So, ito yung key. I-turn lang natin ng 1, 2, and 3. Start ng sasakyan. Ngayon, pwede na tayong mag-open ng kung gusto natin ng radyo, yung aircon button, tapos yung desired number ng aircon, at before dapat gumalaw yung sasakyan, dapat na i-adjust mo na lahat, including yung upuan. Yung seat adjuster and lever, matatagpuan siya sa ilalim nung driver seat. Tapos yung lever naman nasa may left. And finally, bago mo patakbuhin yung sasakyan, dapat na i-adjust mo na yung rear view mirror tsaka yung dalawang side mirror. Dapat, ang number 1 na rule is dapat komportable ka before ka mag-drive. So, na-adjust mo na yung rear view mirror at side mirror. Ngayon naman, dapat na nating ilock ang mga pintuan at gumamit na ng seatbelt. So guys, from parking, paabantihin na natin yung sasakyan. Pagagalawin na natin. So before that, dapat make sure na nakaapak tayo sa brake pedal. Tapos, naka-engage yung handbrake. So from parking, release yung handbrake. Tapos yung gear selector, i-change natin from P to drive. And then slowly, i-release natin yung brake. And then, yan, gumagalaw na tayo. So slowly lang muna kasi nag-aaral pa lang tayo. Always do things slowly pag nag-aaral. Pagka naging expert na, yun, pwede na natin mas bilisan yung pagdadrive natin. So sa pag-turn naman, make sure na yung side mirror natin is tapat sa corner bago tayo lumiko. So eto, corner, then liko. After i-release ng brake, pwede na tayong dahan-dahang apakan ang gas pedal para mas bumilis naman tayo. So, yan, from 10 kph, pag inapakan mo yung gas, since beginner lang naman, pwede nating patakbuhin hanggang 30 kph. Wag mo nang lalagpas sa 30 kph. And yan, bumibilis na tayo. Kasi slowly, inaapakan na natin yung gas. 20. I-limit lang muna natin hanggang 30. Okay, slow down. Ngayon naman, from driving, before natin siya ilipat sa neutral or sa parking, kailangan ulit nating apakan ang brake before switching it to neutral. Kasi ganito ang ginagawa natin pagka nasa stoplight tayo. So, lipat natin sa neutral and then hilahin natin yung handbrake. So, kung medyo matagal yung stoplight, pwede natin i-release din yung ating paa sa brake. So, ganun lang kadali ang automatic transmission. So, again, pag i-drive ulit natin siya, apakan ulit natin ang brake, step on the brake, i-release ang handbrake, tapos ilipat natin sa drive at dahan-dahan nating bibitawan yung brake pedal. Binitawan ko na yung brake pedal, alalay lang dapat, tapos gumagalaw na tayo. So ulit-ulitin nyo lang hanggang sa maging expert na kayo sa pagdadrive.
And now, ganyan lang ulit. Pag gusto mong mas bumilis, apakan mo lang ulit yung gas naman, yung nasa right side. Yan, from 10, gagawin natin 20. O nga pala guys, nagdadrive ako din sa extension ng village namin. Yung kukunti lang yung tao para safe. Okay, that's it for today. If you have questions and suggestions nga pala, please feel free to comment below. Salamat.